Hello mga kaswang, kunting abala lang po sa inyo. Hihingi lang sana ako ng suporta para sa channel ng aking kumpare. Ito po ay Ang Dato, Kwentong Nakakatakot. Bali ilalagay ko na lang sa comment section ang kanyang link. Sana suportahan nyo rin siya gaya ng pagsuporta nyo sa akin. Comment kayo na galing kayo sa channel ko para alam ko kung gaano karami ang solid kaswang. Maraming salamat po at yun lang po. Magsimula na tayo. Ang kwentong ito ay di ko po karanasan. Karanasan lang ito ng kaibigan kong si Carlo at ang pinsan niya na si Roy. Nagbakasyon sila sa kanilang probinsya dahil ng mga panahong iyon ay malapit na ang kapiyastahan at malapit na rin ang nasabing undas. At dahil malapit na ang araw ng patay, marami-rami na rin ang nagtutungo sa sementeryo. Ang magpinsan nga ay nagpunta na rin roon para magsindi ng kandila at mag-alay ng mga bulaklak. Bigla silang nagkwentuhan pagkatapos niyon. Kasalukuyan silang nakaupo habang umiinom ng canber na binili nila kanina sa 7-Eleven. Inalala ni Roy ang masasayang alaala noong kapiling niya pa ang mga magulang at dalawang nakakatandang kapatid sa pamamagitan ng pagkukwento kay Carlo. Natatandaan ko pa, 7 taon pa lang ako noon. Lagi kasi akong kasama ni na ate at kuya sa pagbebenta ng sampagita sa araw ng linggo. Hindi ko nga maunawaan noon kung bakit ako ang sinasama nila dahil bata pa ako. Palibhasa si Lina na sinundan ko ay sobrang tamad, kaya siya ang laging tagabantay ng bahay. Nakangiting nakikinig lamang si Carlo habang lumalagok ng beer. Nang nasa simbahan na kami, ako ang inutusan ni ate na magtinda ng mga sampagita, samantalang si kuya naman ay sa ibang lugar. Alam mo ba tol, tawa ng tawa si ate nang makita niya na marami akong pera. Noon na kumibo si Carlo. Bakit? Ano bang nakakatawa roon? Hindi ba mas okay nga iyon dahil naubos mo ang mga paninda? Napahalakhak si Roy. Ano nga iyon tol? Ulit na tanong ni Carlo. Napapakunot noon na. Dahil bata pa lang ako noon, hindi ko alam kung magkano talaga yung halaga ng sampagita. Kaya malaki ang benta ko roon. Marami lang sigurong bumili sa akin dahil sa natutuwa sila. Alam mo ba, noong maliit pa lang ako, mukha raw akong Santo Niño. Kaya kahit mahal ay may bumibili pa rin at naubos pa nga. Natatawang saad nito. Noon humagalpak pa ng pagtawa si Carlo. Grabe tol, kakaibang karanasan iyan ah. Wais ka rin noon ah. Napatawa mo ako doon ng mga 10. Tumatawang wika pa rin ni Carlo. Nang lumaon ay napansin ni Carlo ang unti-unting pagliit ng ngiti sa labi ng kanyang pinsan. Hanggang sa tuluyan ng lumungkot ang mukha nito. May problema ba tol? Ay, sabay silang pumanaw dahil sa isang masamang pangyayari na ayaw ko na sanang balikan pa. Kasama sina mama at papa. Miss na miss ko na sila. Ngumiti si Carlo at inakbayan ito sa balikat. Huwag ka nang malungkot insan dahil masaya na sila kung saan man sila naroroon. Nakakitiyak akong sobrang natutuwa sila dahil ngayon ay matagumpay ka na sa buhay. Isa ka ng seaman. Seaman loloko ka ngayon tol. Nanumbalik ang ngiti sa labi ng lalaki. Kaya nga tayo nandito sa sementeryo para alalahanin sila. Kaya nga tuwing wala ako sa barko, pinupuntahan ko sila dito. Inaalayan ko rin minsan ng pagkain. Mabuti na lang, bumisita ka ulit dito sa probinsya tol. Binatilyo pa lang tayo nang huli tayong magkita eh. Siya nga pala, kailan ka mag-aasawa?
Tanong ni Roy kay Carlo. Naku, matagal pa. Galing kasi ako sa breakup at medyo natrauma na ako na umibig pa. Pero siguro kapag naalis na yung kirot, baka po pwede pa. Gusto ko naman ng mga foreigner na babae. Tsaka nga pala, maiba ako. Gumala tayo. Saan gusto mo pumunta? Tanong ni Carlo. Napaisip ng kaunti ang lalaki sa sinabi niya hanggang sa makapagpasya na ito kung saan niya ibig mamasyal. Nung binatalyo pa lang tayo, di ba gustong gusto kong magpunta sa kabilang baryo? Yung iniiwasan ng lahat dahil sa chismis. Kumapang ang matinding kilabot sa buong katawan ni Carlo sa nabanggit na lugar ni Roy dahil batid niya na lubhang mapanganib roon. Tahasang nagpahayag ng pagtutol ang lalaki sa nais nito. Ngunit wala siyang nagawa. Sa huli ay napapayag siya nito. Tutal naman ay minsan lang sila kung magkitang magpipinsan. At ewan ba niya sa sarili dahil parang gusto niya rin ang adventure. Susulitin niya rin ang 2 linggong bakasyon. Katwiran naman ni Roy kung bakit gusto niyang magpunta doon dahil ibig niyang makakita ng mga hindi pa niya napupuntahan. Nagbabakasakali rin siyang may makilala na mamahalin roon. Sa katunayan nga ay galing rin sa breakup si Roy. At para makalimot ay gusto niya rin makakilala ng bagong darating sa kanyang buhay. Tumayo na sila sa kinaupuan at nagtungo sila sa kotse na malapit sa tindahan. Kotse ito ni Carlo. Inalalayan ni Carlo ang pinsan sa pagsampa at pagkatapos ay siya na ang sumunod na pumasok sa sasakyan upang magmaneho. Medyo nangalay kasi ang mga paa ni Roy dahil matagal-tagal na rin silang nakaupo roon. Bago sila magtungo sa sinasabing lugar, dumiretso muna sila sa karinderya dahil noon ay hindi pa sila nakapagtanghalian. 30 minuto sila sa kainan at pagkatapos ay muling bumiyahe. Tol, sigurado ka bang iyon ang gusto mong puntahan? May nakapagsabi kasi sa akin at naging bali-balita na rin sa ating lugar na kapag nagpunta ka roon, hindi ka na nakakalabas ng buhay at kung minsan ay nagiging baliw na lang na bigla-bigla na lang kumakain ng hilaw na karne. Alam naman natin na pinamumugaran iyon ng mga aswang. Delikado tol. Kahit na chismis ay parang naniniwala ako. Ang wika ni Carlo habang pumipihit ng manibela. Tila pinapahiwatig ng lalaki sa kanyang mga salita na huwag nang magpunta doon. Inalis ni Roy ang pagkakatanaw sa labas ng bintana ng kotse. Humarap kay Carlo at hinawakan ang balikat nito. Pagbigyan mo na ako, tol. Ngayon lang ito. Tsaka para mapatunayan na rin natin kung totoo ba iyon o hindi. Ayaw mo bang malaman ang katotohanan? Hindi ba't sayang kung hindi natin susubukan? Mamamatay na lang tayo na punong-puno ng kuryosidad kung papalipasin pa natin ang mahabang panahon. Gusto ko kasing makakita ng kakaibang tanawin. Sawa na kasi ako sa mga pangkaraniwang lugar na lagi kong pinupuntahan. Pakiusap ni Roy. Hindi pa rin maunawaan ni Carlo kung bakit iyon ang napiling lugar ng kanyang pinsan. Sa tingin niya ay baka gusto nga lang nito malaman ang totoo. Maging siya ay dinadapuan na rin ng kuryosidad tungkol sa lugar na iyon. Para bang nangangati ang palad niya na malaman ang totoo. O siya, sige. Ito na nga tol. Nagmamaneho na ako papunta doon. 1 oras ang kanilang naging biyahe bago nakarating sa kabilang baryo. Ipinarada ni Carlo ang sasakyan sa tapat ng bakanting lote na natatamnan ng mga niyog at mga kawayan. Kakaunti lang ang bahay sa paligid ng mahabang kalsada na bibihira ding daanan ng mga sasakyan. Mula sa loob ng kotse ay napansin ni Roy
ang matandang babaeng nakasilip sa bintana. Para bang kinikilala nito sila. Baba na tayo, tol. Iyon na ang sinasabi mong baryo. Pahayag ni Carlo habang tinuturo ang lugar. Lumapit sila sa isang babae at nagtanong kung iyon na ba talaga ang baryo na kanilang patutunguhan. Medyo nakalimutan na rin kasi nila iyon. Mga sir, sigurado po ba kayong papasok kayo sa lugar na iyon? Nanlaki ang mga matang tanong ng babae. Oo, sigurado kami, te. Si Carlo ang nagsalita at tumingin kay Roy na makikitang nakangiti. Gusto kasi ng pinsan kong makakita ng kakaibang tanawin at ito ang napili niya. Dagdag pa ng lalaki. Tumalikod na sila at dahan-dahang lumalapit sa bungad nito. Ang tarangkahan ay mayroong mataas na rehas na napipinturahan ng kulay berde, ngunit nababakbak na gawa ng marahil sa paglipas ng panahon. Sa paligid nito ay may dalawang pader na yari sa marmol. Punong-puno na rin iyon ng lumot. Ang isang pader ay may nakaukit na pangalan ng baryo. Bahagyang nakabukas ang tarangkahan na parang welcome ang sino man na tumuloy. Kakapasok pa lang nila nang sumalubong na kaagad sa kanila ang napakalamig na simoy ng hangin na animoy singaw na yelo na nanunuot sa kanilang mga balat. Noon gumapang ang matinding pangingilabot sa kanila at nagsimulang magsitayuan ang kanilang mga balahibo. Grabe, napakalamig naman dito, tol. Masarap pala magpunta dito dahil maganda ang bentilasyon. Palibasa, maraming puno. Tumatawang wika ni Carlo kay Roy. Napansin ni Carlo ang katiting na takot sa mukha nito. Ano, tol? Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Punta tayo doon sa kubo na iyon. May titignan lang ako. Turo ni Roy sa isang maliit na bahay. May usok rin na lumalabas sa pawid niyon na para bang may nagluluto roon. Humakbang sila palapit doon ngunit may mga ungol ng baboy silang naririnig sa di kalayuan. Ang mga puno roon ay talagang nagpapadilim sa buong lugar. Ni hindi na halos makita ang langit dahil sa kapal ng mga puno. Labis na nagtataka si Carlo kung bakit sa lugar lang na iyon ang mas maraming puno. Kumpara sa kabila na kukonte lang. Nagmistula tuloy kagubatan ang lugar na ito. Parang wala namang titira dito na matitinong tao. Lapitan na natin ang bahay na iyon. Mukhang may tao. Sambit ni Carlo. Parang doon rin nila naririnig ang baboy na kanina pa umuungol. Mukhang may nag-aalaga roon. Oo nga, mukhang may nakatira doon. Imposible namang wala. May alam ka bang history tungkol sa lugar na ito? Tanong ni Carlo sa pinsan. Wala akong nalalaman pero ang sabi nila mama at papa sa akin noon, ganito raw talaga ang kalagayan ng baryo na ito noon pa man. Isang malakas na pagtawa ng matandang babae ang narinig ng dalawa habang sila'y nag-uusap. Nakakapangilabot ang paraan ng paghalakak nito. Naririnig mong ba yun, tol? Natatarangtang tanong ni Roy. Oo, narinig ko. Sa tingin ko ay doon nagmula ang malakas na pagtawa. Lalapit ako doon. Dito ka lang. Sambit ni Carlo at patakbong lumapit sa kubo. Naiwang mag-isa si Roy habang nagpalingalinga sa paligid. Dahil noon ay may nararamdaman siyang kakaibang presensya. May narinig siyang huni ng ibon sa kanyang likuran. Mabilis siyang lumingon sa kanyang likod. Sindak at namumutla ang kanyang muka. Nang makita niya ang isang ibon, na bagamat normal ang laki nito, ay parang nanlilisik ang mga mata. Nakadapo ito sa isang puno. Kitang-kita niya rin na titig ito sa kanya.
Nanlalaki ang mga matang nagpakawala ng malakas na pagtili si Roy, kasabay ng matinding pagdagundong ng kanyang dibdib. Biglang nawala ang atensyon ni Carlo sa kanyang hinahanap at patakbong bumalik kay Roy na noon ay umiiyak at tagaktak ang pawi sa muka. Hindi na rin kasi lingid sa kaalaman niya ang pagiging binabae nito. Yung nakarelasyon nito noon ay isang lalaki. "Bakit, insan? Bakit ka sumigaw?" Inakbayan niya ito. "Bakit ka umiyak? Ano bang nakita mo?" Muling tanong ng lalaki, ngunit hindi pa rin sinasagot nito. Hinahagod-hagod niya ang likod nito upang mapawi ang nararamdaman nitong takot. Tama ka nga, tol. Dapat hindi na lang tayo nagpunta dito. Kahit ang haling tapat. May elemento dahil may kadiliman rito. Ani Roy. Batid na ni Carlo ang tinutukoy nito dahil habang kaakbay niya ito ay may nakita siya sa di kalayuan ng isang matandang babae. Puting-puti na ang mahabang buhok nito, kuba ang likod at nakatabingi ang ulo habang titig na titig sa kanila. Hindi gaanong matatakutin si Carlo, ngunit nang makita niya kung papaano itong umisi sa kanila, nagsitayuan na rin ang mga balahibo niya sa katawan at bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. "Sige tol, uwi na tayo. Sabi ko kasi sa'yo kanina na may bumabalot na misteryo sa lugar na ito eh. Halika na." Humahakbang na sila palabas ng lugar, ngunit may narinig silang humahangos sa kanilang paligid. Subalit hindi naman nila nakikita. Talagang nanunuot sa kanilang mga tenga ang ingay na nililikha nito. May humawak sa balikat ni Roy at napalingon siya roon. Nakadama na naman ng panibagong takot ang lalaki nang makita niya ang matandang babae. Tila napakabilis naman itong makalapit sa kanila. "Huwag na muna kayong umalis," wika ng matandang babae. "May aswang na sa tabi ko," pasigaw na sabi ni Roy. Sinuri naman ni Carlo ang katabi ng kanyang pinsan at nakita niya ang isang ibon na lumilipad palayo. Habang sakay na sila sa kotse ay di pa rin nawawala sa isipan ni Roy ang nakita niyang aswang. Mabuti na lamang ay nakalabas rin sila sa lugar na iyon. "Ano tol? Anong napala natin sa pagpunta doon? Hindi ba wala?" Tumatawa si Carlo na tila inaasar si Roy. Napasimangot naman ito habang nagsasabing, "Natakot na nga ang tao, inaasar mo pa." Napailing si Carlo habang pumipihit ng manobela. "Ikaw kasi ang nangulit eh. Tsaka wala palang magagandang tanawin na makikita roon. Nakakatakot lang." "Tol, may sasabihin pala ako sa'yo," wika ni Roy. "Ano yon?" "Kasi kaninang pagbaba natin ng kotse, may nakatingin sa ating matandang babae. Alam kong siya ang higit na may alam tungkol sa lugar na napuntahan natin. Kanina ay parang may gusto siyang sabihin." "Napansin ko nga rin iyon kanina. Baka nga siya ang mas nakakaalam. Tinanong ko ulit kanina ang alay nang makalabas tayo ng gate kanina. Ang sabi niya ay kahit kailan ay di niya pa pinapasok ang baryo. Bukas na bukas ay babalik ako roon para puntahan ang matandang babaeng iyon para tanungin patungkol sa lugar." Huling wika ni Carlo. Maggagabi na nang makauwi na ang magpinsan. Dumaan ang sasakyan nila sa isang maliit na kalsada na pinapaligiran ng bukirin. Natanaw ni Carlo ang kapatid ni Roy na si Wilmer na abala sa pag-aani ng mga mais. Nakita sila nito at kumaway. Ibinaba naman ni Carlo ang bintana ng kotse upang tumugon sa pagkaway nito.
Kumatok si Roy sa kanilang bahay na may 2 palapag. Habang nanonood ng TV si Ann na nakababatang kapatid ni Roy, agad siyang tumayo upang pagbuksan ang kanyang kuya. Binabantayan nito ang anak na kakasilang pa lang. Kahit kakapanganak pa lang niya noong nakaraang linggo. Nasasaulian na rin siya. Binuksan niya ang tarangkahan upang makapasok ang kotse sa maliit na garahe. Siya lang kasi ang makakabukas niyon dahil nasa kanyang susi. Unang bumaba sa sasakyan si Roy habang malugod na bumati sa kanyang kapatid. "Hindi ka ba nainip dito sa bahay?" "Hindi naman kuya, marami namang magagandang palabas sa TV. Kaya hindi ako nabuburyo. Binabantayan ko rin si baby." Tumatawang wika ni Ann. "Kami naman ni Roy nakaranas ng kababalaghan. Ayos, totoo pala ang ganong uri sa kabilang lugar." Wika ni Carlo. "O siya, kain na tayo. Meron kaming pinamiling pagkain kanina at ikukwento ko sa iyo, Ann, ang mga nakita kong hindi mo paniniwalaan." "Mukhang exciting yan kuya," saad ni Ann. Kinabukasan, maagang nagising si Carlo upang magtungo muli sa kalapit ng baryo na kanilang pinuntahan kahapon. Hindi na niya isinama si Roy dahil mukhang na-trauma na ito at wala na ring balak na samahan siya. Nasa harapan na siya ng bahay ng matanda na nakita nila kahapon. Naparoon siya upang kausapin ito. Kumatok sa pinto si Carlo at maya-maya ay bumukas na ito. Ito yung matanda na parang may gustong sabihin sa kanila bago pumasok sa lugar na iniiwasan. "Ano pong kailangan ninyo?" Tanong sa kanya ng isang binatilyo na sa tingin niya ay apo ng matandang babae. "Pwede bang makausap ang lola mo?" "Sandali lang po at tatawagin ko po siya." Tumalikod na sa kanya ang binatilyo. Hindi nagtagal. Nakita na ni Carlo ang matandang babae na nakatungkod at dahang-dahang naglakad palapit sa kanya. Inatake po siya sa puso noong nakarang taon, kaya kung po pwede po ay pakahinaan na lang po ang boses niyo. Kausapin niyo po siya ng malumanay dahil magugulatin na rin siya. Paalala pa sa kanya ng binatilyo. Napatango na lamang siya. "Pumasok ka, iho. Ako nga pala si Loreng." Nauutal na pagpapakilala ng matanda. Tumuloy si Carlo sa salas at umupo sa silya na katapat ni Aling Loreng. "Ako po si Carlo at kahapon pumasok kami ng aking pinsan sa kabilang baryo. Naparito po ako upang tuklasin ang misteryong bumabalot sa lugar na iyon sa pamamagitan niyo." Tumitig muna sa kanyang matanda. Tila may pinag-iisipan muna bago magkwento. "Maraming taon nang nakakaraan nang humalo ang mga aswang sa aming baryo. Dito sa lugar na ito. Marami silang naperwisyo, buntis, sanggol, at maging mga alagang hayop. Kahit sa pagkain ay nalalagyan nila ng nakakahawang sakit. Dahil sa galit ng taong bayan ay nagtulungan ang mga taga rito na ubusin ang mga aswang noong araw. Inalam nila kung sino-sino ang mga ganong uri at sa pagsapit ng gabi, nilulusob ng mga kalalakihan ang tahanan at lihim silang pinapatay. Naglalagay sila ng makapangyarihang pangontra sa tahanan ng mga ito kapag wala ang mga ito roon. Ang mga pangontra na iyon ay hindi mapapansin ng mga aswang kapag bumalik na sila sa kanilang bahay. Gagana lamang iyon kapag nakapasok na sila sa loob
unti-unti silang manghihina at magkakaroon ng malalang karamdaman na parang kanser. At iyon ang ikamamatay nila. Ang sangkap ng pangontra na iyon ay gawa ng pinakamagaling na albularyo na si Mang Pepe. At dahil sa kakaiba niyang paraan sa pagpatay ng mga aswang, napasoko nila mga ito. Nangako sila na hindi namang gagambala dito sa baryo at lilipat na lang sa Karatig Barangay. Bagay na tinupad naman nila. Pero ang di lang raw nila maipapangako na kapag may taong naliligaw sa kanilang lugar ay hindi nila ito gagawa ng masama. Talagang gagawin raw nila itong pagkain kapag may siraulong nagtangka. At kayong dalawa iyon ng kasama mo. Mabuti at nakaalis kayo sa baryo na iyon. Mahabang litanya ng matanda. Ganun po pala yun. Kahit nga kami ay nagtataka kung bakit kami nakauwi ng buhay. Tugon ni Carlo. Teka, kanina ko pa napapansin na may suot kang kwintas, iho. Anong klaseng libag yan? Kwintas pala. Ito po. Nabili ko lang po ito sa Quiapo, sa may Maynila. Sa bangketa po. Mabisang atraksyon raw ito sa buhay pag-ibig. At tawag rito ay Santo Niñong Hubad. Wika ni Carlo sabay labas nito sa kanyang damit. Sos Mariosep, bakit ang laki ng lawit? Siguro iyan ang nagligtas sa inyo kaya kayo nakalabas sa baryo na iyon ng buhay. Hindi kayo malapitan ng husto o magawa ng masama dahil dyan. Siguro, naorasyonan na iyan ng tindera na napagbilhan mo. Kaya gumana. Iho, ipangako mo na hindi na kayo babalik pa sa lugar na iyon ha. Baka masira na nila ang iyong pangontra at baka may mangyari ng masama sa inyo. Paalala ni Tandang Loreng. Nangangako po ako na hindi na babalik roon, Lola. Pati ang kaibigan ko ay hindi na rin talaga pupunta roon. Diyos ko. Parang maiihi po kami sa pantalon dahil sa takot noong nakaraan. Tugon ng binata. Iyon nga ang kanilang ginawa. Hindi na sila bumalik pa roon. At dito nila napatunayan na totoo ang mga aswang sa kabilang baryo. Mabuti na lamang ay iniligtas sila ng isang anting-anting. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Oras na para magkape. Mapagpalang araw po, Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw na din. Pinaikli po ng pangalang Dennis. Ako po ay 25 anyos nang mangyari ang aming pinaka-kinatatakutang karanasan sa piling ng mga aswang noong taong 2014 sa isang bukal sa may Sibulan. Bali nagpunta po kami ng aking nobyong si Ross sa nasabing bukal para mag-outing. Maganda ang view, may masasarap na pagkain at cottage. Bukod sa mura na at komportable pa ang aming biyahe, safe naman ang kabuuan ng lugar. May tamang safety precautions at hindi pa kami binubuntunan ng stops. Natutuwa ako dahil regalo ito sa akin ni Ross sa aming 3rd anniversary bilang magkasintahan. Hindi ko po akalaing sa kabila ng nagagandang view at sariwang hangin ng lugar ay magkakaroon kami ng experience na makasalamuha ang isang tunay at lehitimong aswang. Kahit ilang beses na akong pinaalalahanan ng aking mga magulang na masyadong delikado sa nasabing lugar ay hindi ako nakikinig
at tumuloy pa din kasama ang pinakamamahal kong kasintahan. Para sa akin, walang mangyayari sa amin kung mananatili kaming matatakotin at hindi na susundin ang nais ng aming mga puso nang dahil lang sa mga naririnig namin. Alam ko naman na masyado lang talagang praning si Mama at Papa, kaya puro na lang sila paalala sa akin. Mas gusto pa nga nila na ipakasal na kami ni Ross kaysa sa magpunta kami sa malalayong lugar, lalo na at sa resort na aming pinuntahan na liblib at malayo sa kabiasnan. Hindi lang naman kami ang naliligo sa dakong iyon ng lawa. May mga pamilya, magkasintahan din na kagaya namin. May mga magkakabarkada. Masaya ang araw na iyon dahil nagkataong piyesta ng San Juan. Kaya lahat walang pakialam na mabasa. Nang dumating nga kami ay naabutan ko pa ang ilang bata na abala sa pagbabatuhan ng kanilang laruang bola at hinahayaang mabasa ng tubig. Bali ang cottages ng nasabing paliguan ay nakaharap mismo sa bukal. Maganda ang view. Tanaw namin ang napakagandang agos ng tubig sa naglalakihang pero puting bato. May mga isda. Ang mga cottages naman ay nakapalibot sa sapa. Mula sa tanggapan ng resort ay sakay kami ng sasakyan para makarating mismo sa lugar na kailangan pa naming dumaan sa kagubatan. Ang kaibigan kong si Monica ang nakadiscover ng lugar na ito. Isang linggo din silang nag-stay ng kanyang mga magulang sa lugar na ito. Ayon pa sa tatay niyang foreigner ay heaven daw para sa mga mahihilig sa outing. Tinanong ko pa ang kaibigan ko tungkol sa pag-i-stay nila sa nasabing lugar. Maayos naman daw. Matiwasay at sariwa ang hangin. Masasarap ang pagkain at masustansya. Mas mura pa sa Bora o sa Subic. Ang restaurant nila ay puro native din ang siniserve. Ramdam na ramdam daw ang freedom at sariwang hangin. Maganda ang lugar para sa mga taong gustong mapag-isa. Noong araw na iyon, Miyerkules, ay maaga kaming nagkasundong maliligo. Bali maraming options para makakain sa lugar na iyon. Pwedeng mag-order na lang ng luto ng pagkain o ikaw mismo ang magluluto. Iyong cottage nila ay malaki. May kama, ref at balkonahe. Maraming laman ang ref nila na ita-charge na lang pagka-checkout ng guest. Nagprito ako ng manok noon at masaya kaming kumain. Ang goal kasi ng resort na iyon ay ang ma-experience ang totoong pamumuhay sa bukid. Kaya kapag nag-check-in na ay hindi pakikialaman ng mga staff ang kanilang customer. Sa malapit lang kami maliligo. Nang matapos kaming kumain, inayos ko ang lahat sa loob at lumarga na kami. Malinaw ang tubig na medyo mainit-init pa. Ganoon daw talaga ang temperatura nito kapag malamig ang panahon. Lalamig naman ang tubig kapag mainit ang klima. Masaya na kaming naliligo nang hindi sinasadyang mapatingin ako sa mga inaandod na tubig sa batuhan. Sumikdo ang aking dibdib sa kaba nang makitang may napasamang kulay itim na bulto at sumikip na sa batuhan ng maipit ito doon. May mahaba itong buhok. Medyo lumapit ako para makita ito ng malinawan. At dito ko na naramdaman ang kaba na hindi ko inakala. Nanginginig na tinawag ko si Ross. Tsaka sinabi sa kanyang nakita ko sa batuhan. Isang katawan ng babae.
Maging si Rose ay saglit na nablangko ng mga oras na iyon. Kung bangkay man ang babaeng iyon, first time talaga naming makakita. Pero lumapit si Rose at sinipat ang nakahandusay doon. Nanlaki ang kanyang mga mata at sinabing may pulso pa ang babae. Ang nangyari, pinagtulungan namin itong buhatin papunta sa gilid ng batuhan. Nagpalingon-lingon kami sa paligid at napagtantong ang layo namin sa iba pang tao. Kaya naman kahit alam kong medyo nakakatakot ang aming gagawin ay dinala namin sa aming cottage ang babae at saka tumawag ng tulong. Ayon sa aking nakausap, kinabukasan pa darating ang tulong na kukuha doon sa babae para madala sa ospital. Ako naman ay isang nurse kaya alam ko kung delikado o hindi ang kalagayan ng babaeng natagpuan namin. Sa tingin ko, hinimatay lang siya, pero may mga sugat siya sa katawan at bugbog sarado. Nilapatan ko na lang siya ng paunang lunas at hinayaan na magpahinga sa isang folding bed malapit sa may ref. Gusto ko man lumo sa isiping ang aming masayang outing ay mukhang mauuwi sa pagbabantay sa isang estrangherang Boston na lang dumating at ni wala man lang kaming kaalam-alam kung saan galing. Maaga kaming naghapunan nung gabing iyon. Imbis na magpatuloy sa paliligo, ay naisip naming maglasing na lang at mag-enjoy sa sarap ng mamahaling alak na nabili namin sa bayan bago kami pumarito. Naubos namin ang isang bote at mahilo-hilong nahiga sa kama. Si Rosa ay nagpaalam na manigarilyo sa labas. May mga cottage naman na malapit sa amin, pero nakadistansya pa din ito. Binibigyan ng privacy ang bawat guest sa katahimikang hinahanap ng mga ito. Nakahiga ako sa kama at hindi na pinansin ang alulungan ng mga aso. Kung hindi ako lasing ay malamang magtataka ako. Nasa isang native resorts kami. Ni walang gumagalang mga staffs na alam kong naghihintay lang ng tawag namin kung kailan namin kailangan. Mga aso pa kaya? Kahit maingay na ang buong paligid ay nananatili akong kalmado. Siguro dahil na rin sa espiritu ng alak kaya ako naggaganito. Hindi ko na naisip na si Rose pala ng mga oras na iyon ay ginagambala na ng mga aswang. Unti-unti kong naramdaman ang pagbigat ng aking ulo hanggang sa tuluyan nang nagdilim ang aking paningin. Wala na akong kamalay-malay sa mga nangyayari sa aking paligid. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatulog. Nang magising kasi ako ay madilim pa din ang paligid. Ngunit wala ako sa kama. Nasa sahig ako at nakagapos. Si Rose naman, sugatan. Puno ng kalmot ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Wala din siyang malay. Hindi ko alam kung ano bang nangyari sa amin. Basta na lang akong nagising na nakaharap na kami sa isang matinding bangungot. Sinubukan kong magpumiglas pero sadyang napakahigpit ng pagkakagapo sa akin. Nagsisigaw ko para gisingin ang aking kasintahan. Ngunit ikinasinda ko ng husto ang kaalamang hindi pala ito humihinga. Wakwak ang kanyang dibdib pababa ng kanyang tiyan. Ang kanyang mga sugat ay inuuod na at nang subukan kong umusod, kahit nahihirapan, nagulat ako nang makitang matigas na ang kanyang katawan. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman. Kinikilabutan ako, natatakot at nababaghan. Pakaramdam ko mamamatay ako sa kaba kaysa sa masaksihan kung anong lagim ba ang kinakaharap ko ngayon. Nanginginig ang mga labing na paiyak ako. Nasa cottage pa din naman kami, pero iba ang aura sa kapaligiran. Sa folding bed na doon ang aking pansin.
Ibig kong panawan ng ulirat nang makitang nakaupo na pala ang babaeng walang malay at titig na sa amin. Hindi lang iyon. Para siyang sinaniban. Purong itim ang kanyang mga mata. Pumapatak ang malapot niyang laway sa kawayang sahig. Pakiramdam ko tuloy tatakasan ako ng kaluluwa sa labis na takot. Nangangatal na tinanong ko ang babae kung sino siya at kung ano ang kailangan niya sa amin. Hindi naman siya mukhang rebelde. Parang may halong werdo lang sa paraan ng pagtingin niya. Akala ko makakausap ko ng maayos ang babaeng ito. Pero natakot lang ako nang sabihin niya sa akin na gusto daw niyang kumain. Galit na sininghalan ko siya, sabay sabing bakit kailangan pa niya kaming igapos. Bakit kailangan niyang patayin ang kasintahan ko? Nakahanda naman akong ipakain sa kanya lahat ng laman ng ref nang hindi niya kami sinasaktan. Umiling siya at sinabing ayaw niya sa mga pagkain iyon. Ang gusto niya ay lamang loob ng tao. Naramdaman kong tila umakyat ang lahat ng dugo ko sa ulo dahil sa kanyang sinabi. Nang hina ako bigla at animo, kandilang nauupos habang napasandal sa dingding. Gusto kong ipagsigawan na isa siyang aswang, pero pinanghinaan ako ng loob. Hindi ko alam kung nasaan ang mga tao sa katabing cottage. Kung alam ba nila ang mga nangyayari sa amin, kung may nagtataka ba na hindi kami lumalabas. Nagmakaawa ako sa babae. Sinabi ko sa kanya na huwag na lang kami ang biktimahin niya, na may pamilya pa akong binubuhay. Nanginginig na umiyak ako at sinubukang kausapin siya hanggang sa mamataan ko ang cellphone sa may bulsa ni Ross. Alam kong mahirap maengkwentro ang aswang, lalo na at hindi pa siya lubusang nagbabago ng anyo. Bakas pa din kasi ang pagiging tao niya. Naglalaway pero luhaan. Para bang pinipigilan niya ang kanyang sarili na saktan ako. Pero alam ko namang tuluyan ang gumagapang sa kanyang pagkatao. Ang kakaibang katauhan na mukhang likas na talaga sa kanya at nananalaytay na sa kanyang dugo. Nang makita kong papasugod na siya sa akin ay inihanda ko ang aking sarili. Dali-dali kong iniumang ang aking mga paa nang subukan niya akong daluhongin at inabot ang cellphone sa bulsa ni Ross. Mabuti na lang talaga kahit nakagapos ako ay nasa harapan ko pa naman ang aking mga kamay. Kaya madali akong nakakilos. Kahit nahihirapan, pinilit kong magsumiksik sa ilalim ng kama. Nanginginig ako sa takot habang dinadayal ang mga numero ng front desk sa tanggapan ng resort para makahingi ng tulong. Nakailang ring pa bago pa ito nakasagot. Kaya naman nanginginig na sinabi ko ang kailangan ko at kung pwede ay bilis-bilisan na nila. Hindi naman ako papayag na mamamatay na lang ng ganun kadali. Nararamdaman ko ang angil ng aswang sa aking paanan. Pilit niya akong inaabot kaya nagsusumiksik pa akong lalo. Na kahit ang kanyang matatalas na kuko ay hindi na ako kayang abutin. Nang maibaba ko ang aking cellphone, tahimik na ang paligid. Wala na ang ingay. Wala na din akong napapansing may kasama pa ako sa loob. Impit akong napaiyak nang makita ang sinapit ni Ross. Gayunpaman, tinatagan ko ang aking loob. Dahan-dahan akong lumabas na ilalim ng kama. Bukas ng bintana pero wala talaga ang babae. Sinamantala ko ang pagkakataon. Kinuha ko ang nahagip kong patalim sa may paanan ng folding bed. Mabilisan kong hiniwa ang gapos at dali-daling lumabas ng cottage nang matanggal na ito. Dumiretso ako sa may cottage na nasa unahan. Kumatok ako at humingi ng tulong, ngunit wala man lang ni isa ang nagbuka sa akin. Halos 5 cottage na ang aking ikinalampag. Ngunit walang nangyayari kaya naisip ko,
baka may pwede akong gawin para makasilip. Lumibot ako sa pinakahuling cottage na aking nadulugan at natuwa na sana nang makitang bukas ang pinto. Nagmamadali ako sa pag-akyat at tinungo ang pinto, ngunit halos mapaatras din ako kaagad nang bumungad sa akin ang mga bangkay ng bawat guest na nakahandusay doon. Sila man ay duguan at wala ng buhay. Ang labis pang nakapagpasindak sa akin ay nang makita ang mga ito na may malaking asong nakakubabaw, abala sa paglantak sa laman loob ng mga biktima. Dito na ako napatras. Hindi pa niya ako napapansin kaya muli akong lumayo. Nagpasya akong umalis na lang. Halos panawan ako ng ulirat nang marinig ang alulungan ng mga aso. Hindi ko alam kung nasaan sila o talaga bang aso sila. Basta hindi na ako nag-iisip pa kung ano-ano at tinakbo kaagad ang kakubatan. Umaasa ako na may mga rescuers na pinapadala ang resort. Kaya naman kampante ako na paparating na ang tulong na hinahanap ko. Wala na akong pakialam kahit nakayapak lang ako kung magganda sugat-sugat na ang aking mga paa o kung malamig man ang gabi. Hindi ko na napansin pa na madilim pala at walang ilaw sa aking tinatahak. Ang mahalaga makaalis ako sa lugar na iyon. Natigil lang ako nang makitang may kumpulan ng mga tao sa di kalayuan. Mas mukha silang taga roon. Narinig ko silang nag-usap. Ang kanilang pinag-uusapan ay labis na nagpagimbal sa akin. Kailangan daw maubos ang mga taong nananahan sa kanilang teritoryo. Hindi daw dapat na manirahan ang mga tao rito nang walang pahintulot. Nang magbigay pugay ang mga kasamaan sa nagsalita ay natakpan ko ang aking bibig. Nagpigil ako na makasigaw at wala akong ginawa kundi ang magtago. Kahit hindi ko kayang umakyat sa puno ay literal na nagawa ko. Mas gusto kong patunayan na kaya kong mabuhay at hindi nila ako masasaktan. Nang makapagtago ako sa lugar na nakikita ko pa din sila, nagulat ako nang makita ang kanilang biglaang pagbabago ng anyo. Saksi ako sa kanilang pagiging aso at tumaangil pa na animo, mababangis na hayop. Magkakasama silang lahat nang puntahan ang mga cottage. At muling gambalain ang nagkalat doong mga bangkay. Hindi ako makapaniwala na may mga aswang sa lugar na ito. Wala sa sariling nagtatatakbo ako nang matiyak kong ako na lang ang narito. Hindi ako huminto hanggang sa may matanaw na akong mga alagad ng batas sa bukana ng kagubatan. Nagwala ako at umiyak. Hindi maganda o gaga sa pagsasalita. Isinumbong ko lahat ng aking nakita, kaya kaagad na sumugod ang mga pulis. Pinapakalma na ako ng mga nurse na naroon nang makarinig kami ng putukan. Mas lalong lumakas ang pag-iyak ko. Wala akong ibang pinagluluksan kundi ang pagkawala ng pinakamamahal kong kasintahan. Kung sana hindi kami naglasing ng gabing iyon, kung sana hindi na namin niligtas ang inanod na babae. Hindi ko alam na nagpapanggap lang pala siya, na nagawa niya ang lahat ng ito dahil sa sila ay mga aswang na nag-aabang lang sa isang tabi at naghihintay kung kailan kami malalamon. Mas naging sunod-sunod ang pagdating ng mga pulis at ng mga rescuers. Nahakot nila ang mga bangkay, ngunit wala daw silang inabutang aswang. Pinagtawanan pa ako at sinabing hallucination lang daw ang mga nakita ko. Iginiit ko pa sa kanila na mga aswang nga talagang nakita ko. At nasaksihan ko pa kung paano sila nagbagong anyo pero hindi nila ako pinapaniwalaan. Ang lumabas sa kanilang investigasyon ay mga mababangis na hayop daw ang lumantak sa mga guest at hindi aswang. Isinusumpa kong mga aswang talaga sila. Dito ko na naalala ang tungkol sa babaeng itinawag ko sa front desk na kailangan ng tulong. Isang babaeng iyon sa mga nagbabago ng anyo
Nagbanta ako na irereklamo ang resort, ngunit walang nangyari. Sa tingin ko, binayaran nila ang husgado para matahimik ang isyo. Gusto ko mang umangal ay sina mama at papa na ang pumigil sa akin. Mas delikado raw kapag ipinagpilitan ko pa ang aking mga nasaksihan. Sa ngayon, 33 na ako. Hindi na ako nakapag-asawa. Pabalik-balik ako sa mental. Marami ang nagsasabi na nabaliw daw ako. Pero isinusumpa ko. Alam ko kung ano ang totoo. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa pakikinig mga kaswang. More power po sa inyong channel, sir. At God bless. Muli po, ako po si Dines ng Pilipinas.